Magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po ay akin pong ituturo yung easy way kung paano po i-set up yung ating pong Google Classroom. Okay, so but before that, kung kayo po ay bago po sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan pong mag-subscribe. Okay, so madali lang naman po yung tinatawag po natin na pag-set up ng Google Classroom. Okay, so ang pinakakailangan po talaga natin dito ay magkaroon tayo ng tinatawag na Google account. Okay. Kasi yan po yung gagamitin natin para po tayo ay makapag-sign in. Okay, kung wala pa po kayong Google account, pwede po kayong mag-create account. Okay, so kung meron na po, ayan, madali lang naman po siya, mag-login lang po tayo. Okay, so enter your email. So gagamitin po natin ang ating pong DepEd account. Then of course your password, then click next. Ayan, so ito po yung pinaka-homepage po ng tinatawag po natin na Google site. So ibig sabihin, hindi pa po ito yung tinatawag na Google Classroom. Okay, so punta po tayo dito sa may bandang right side. Ito po yung may app 9. 9 po na dot. Ito po ay tinatawag po na Google Apps. At click po natin yan. Marami pong mga Google Apps po na makikita. Kasama po dyan ang Google Classroom. Okay, so etong mga ito po ay pwede po natin silang i-move. Okay, based po sa arrangement na gusto po natin. Okay. Ganyan. Okay, kasama po dyan ang Google Drive. Pinaka-flash drive po ng natawag po natin na account po natin. Ayan, so ito po yung mga iba na pwede po natin gamitin. Okay, so ngayon, mag-create po muna tayo ng class. Clinic ko lang po doon yung classroom. So ito na po yung tinatawag natin na homepage ng Google Class. So ngayon, paano po tayo ngayon gagawa ng tinatawag na class? Okay, so dito po sa may plus sign, ngayon mapapansin niyo po, meron po tayo dito na arrow. Dito po sa may plus sign, just click lang po natin yan. Dalawa po ang option na meron dyan. Yung join class at create class. Okay, so yung mga student natin, pwede po silang mag-join. So mamaya papakita ko rin po, gamit po ang ating pong cellphone. Okay, kung paano po mag-join. Okay, so ngayon, mag-create po muna tayo ng tinatawag natin na class. Okay, so ito po yung mga kailangan. Kailangan po nito ng class name, section, subject, and room. Okay, so usually, ang ginagamit ko rin lang naman dito ay yung pangalan lang din po ng subject. Halimbawa, dahil senior high school teacher ako sa Pilipinas dati, ang hawak ko ay full and sorry. So it says, section nila, yung mga masipag. Tapos sa subject, ang nilalagay ko lang dyan ay FBS. Mali ay pa. Sorry. Section PBL 11 masipag. Ayan. PBL 11 masipag. Ayan, may kulang lang. Usually, ganyan lang yung ginagawa ko. Or pwede rin dito sa class name, pwede rin kung meron kayong tawag sa kanila. Ayan, ganyan. Kung sila ba yung maingay na class. Joke lang. Pwede rin pangalan po ng teacher. Yan, click lang po natin yung create. Yan, so, loading, creating. Ayan, so, kaya ko ginamit yung FBS kasi kanina para makita ko agad. Ayan, siya kasi yung lalabas na parang pinaka-title talaga. Yung section, at eto naman. Yung subject kasi hindi na dito visible. Kaya mapapansin mo kung FBS yung subject mo, makikita mo na siya agad, pupunta ka na agad. Makikita mo rin yung section. Okay, so mapapansin nyo parang hindi akma yung background sa FPS. Pwede po natin yung i-customize. Meron po tayong dalawang option. So the first one, pwede po tayong mamili sa mga ready-made na po ng mga team. And pangalawa po, pwede po tayong mag-upload from our pictures na available po na meron kayo sa computer niyo or cellphone. Pwede pong picture ng class, mga ganyan.
Okay, so dito lang po tayo sa may select team. Okay, so mapapansin nyo marami na po dyan. Pwede po sa mga English and History, Math and Science, Arts, Sports, and others. Okay, so piliin natin yung related medyo sa food. Ayan, may coffee. Then, click lang po natin yung select class team. Charan! Ayan na po siya. Okay, so kung mapapansin nyo po, para lang siyang timeline ng Facebook, di ba? Okay, so ngayon, pag meron na po tayong students, okay, gagamitin ko po ngayon yung cellphone ko para po mag-add ng students or yung students po ay mag-join. Dalawa po kasi yung way natin. Okay, so yun na po yung unang gagawin ko na ituturo ngayon. Okay, so first, mapapansin nyo po dito, meron pong class code. Yan, click po natin. Ito po yung class code. Ito po yung kailangan ng student para po siya ay mag-join. Di ba kung papansin niyo kanina, meron po tayong dalawang option, yung join class and create class. So pag sa student, i-click lang niya yung join class at ito po yung i-enter po niya na code. And yung pangalawa po, teacher po ang mag-invite or mag-add. Dito po sa may people, then click po dito sa may plus sign. Okay, so ngayon, ang gagamitin ko po ay yung akin pong cellphone. Ito po, kung mapapansin nyo po, na-download ko po itong classroom na ito sa Google Play. So, sa mga estudyante or sa teachers, pwede po nila itong gamitin. Okay, so nakapag-sign in na kasi ako, kaya automatic na siya na nasa classroom na. So ngayon, ang gagawin ko ay mag-join ako sa class gamit at i-enter ko itong code na to. Okay, so dito sa may plus sign, i-click ko lang siya, then click class, join class, then i-enter ko lang yung code na nasa classroom namin. Ayan, so pag na-enter na, just click po yung join sa taas. Charan! Ayan, so nakapag-join na ako. Eto na ngayon yung sa may ginawa kanina ni Teacher Walter na Food and Beverage Services na class. So, kung mapapansin niyo po, si students ay pwede rin siyang mag-post, di ba? Pwede siyang mag-post ng good morning teacher, halimbawa, good morning. And good morning teacher. Then, i-click lang po niya yung parang airplane dito para siya ay mapunta sa class. Try po natin. Okay, so nakapag-post ngayon si Walter Apalya, hallelujah. Magkapangalan sila ng teacher niya. Okay, so i-reload lang natin. Ayan. Eto na ngayon yung post ni students. Okay, so by the way dyan, pwede naman po natin itong i-customize mamaya na si teacher lang ang pwedeng mag-post. Okay, so ngayon napakita lang natin na meron na tayong isang estudyante. Tayo sa people, okay, so meron na tayong isang student. Kung mapapansin nyo dyan, pwede po natin may option kung gusto mo siyang i-email or pwede mo siyang i-remove or pwede i-mute. Okay. So yun yung way naman kung paano add ng tinatawag natin ng okay, so i-reload lang natin. Ayan. Ito na ngayon yung post ni students. Okay, so by the way dyan, pwede naman po natin itong i-customize mamaya na si teacher lang ang pwedeng mag-post. Okay, so ngayon napakita lang natin na meron na tayong isang estudyante. Punta tayo sa people. Okay, so meron na tayong isang student. Kung mapapansin nyo dyan, pwede po natin may option kung gusto mo siyang i-email or pwede mo siyang i-remove or pwedeng i-mute. Okay, so yun yung way naman kung paano mag-add ng tinatawag natin ng students or paano mag-join. So yung unang ginawa natin ay si student ang nag-join. So ngayon, si teacher, pwede na siyang mag-post ng lesson.
Okay, so dito, usually dito yung sa may share with your class. So usually, ang ginagawa ko dito ay parang direction. Pwede kayong mag-insert dyan ng direction. Then dito sa may add, pag clinic nyo yan, pwede kayong mag-add ng files from Google Drive. Ayan po, kung meron po kayong mga files na ginawa po sa Google Drive natin or sinave, pwede naman po kayong mag-upload and from your device. Okay, kung nasa My Documents nyo man, pwede po yung makuha. Pwede rin pong sa may Drive. Parehas lang po sila nung sa Ryzen kanina. Okay, so ngayon pupunta naman tayo sa tinatawag na classwork. Okay, so dito sa classwork na to, dito tayo pag gumawa kayo ng tinatawag ng mga assignment, mga quizzes, or magsasend kayo ng material sa students, etong classwork po yung gagamitin natin. Okay, so kung click po natin yung classwork, then dito po may create. Okay, so meron po tayo dyan. So usually, meron po tayo dyan na option na assignment, Kami assignment. Okay, kung baka sa screen nyo po ay walang Kami assignment, ito po kasi isang application din po na ginagamit namin dito. Then quiz, parang the same lang po sila ng assignment. Then quiz, assignment, question, materials, and reuse, post, or topic. So lahat po yung mga materials na yan ay or lahat po ng mga option na yan ay parang magsasend lang po tayo ng mga materials or ng mga quizzes or assignment para po sa students natin. Okay, so tignan mo natin. Okay, para sa assignment, ito po yung makikita po natin. Okay, so para lang din pong sa pagpo-post, yan, meron po tayong title dyan. So usually, kung ano po yung title ng assignment na ipapagawa nyo po sa estudyante. Then sa instructions, okay, so usually yung mga directions, kung paano nila gagawin, ganyan. Then pwede po tayo dyan na mag-add po ulit ng files na from our Google Drive. Okay, kung link man po yan, kung file or video from YouTube. Then pagkatapos niyan, okay, so halimbawa maggawa po tayo. Halimbawa po dito ay parang intro to FPS. So yan, dahil sa FPS class po tayo. Okay, so halimbawa directions, pwede po maglagay dyan ng directions and pwede po tayo mag-insert ng files. So halimbawa po ito ay from Drive. Okay, so wala po kasi tayong dyan, available na files kung ano po yung meron lang muna. Para makita nyo lang po. Okay, so kung mapapansin nyo, nandito na po yung tinatawag natin na file from Drive. Okay, so dito po meron din po tayong option kung yan po ay mabibview lang ba ng students, pwede niyang i-edit or make a copy for each student. Okay, so pwede rin po dito. Ito, kung mapapansin nyo po, itong food and bed na nakalagay po dito, ito po yung parang pinaka-section. So mamaya, parang hindi pa po siya pwedeng i-click kasi isa pa lang po yung section na nagawa po natin. Kaya, hindi po siya pwedeng i-click. Okay, so dito naman po, kung para kaninong estudyante, kung all ba, or kung remedial po yan, pwede po nating i-select lang po sa mga estudyante na magre-remedial. Okay, so kung ilang points po, yan. Kung gusto nyo po maglagay ng due date, pwede rin po. And kung topic, no topic, or pwede po kayo mag-rate ng topic, pwede rin po. Ano yan? Yung title lang din po yan. And pwede po kayong mag-create ng rubrics. Pwede po kayong mag-create, mag-reuse, and mag-import. Then so, ganun lang po siya kadali. After that, pwede niyo po siyang i-assign. Pero meron din po tayong option. Pwede rin yung pong i-assign, schedule, save, draft, or discard. Okay, so once po yan na i-post po ninyo, magka-appear na po siya sa my screen. Okay, tignan po natin sa cellphone po ni students kung siya ay nag-appear. Cellphone, ito na yun yung sa may reload lang po natin sa may class ni students. Okay, pag clinic po niya, okay, so automatic nakikita na ng students new assignment. Okay. Then, intro to FPS. Pag clinic po niya, so ito po yung mangyayari. Pwede siyang mag-add ng comment. Etong comment na to, parang ano siya, parang private comment siya.
na si teacher at si students lang ang makakakita. Okay. So, ayan. So, nakita nyo, nandito na yung tinatawag natin na add class comment. Yung add class comment, by the way, ayan, for class, makikita ng buong class. Pero pag dito po tayo sa may add private comment, ayan, pwede kayong, si teacher lang ang makakabasa. Kung may question kayo, question yung students na medyo naguluhan siya or hindi siya masyado, hindi niya alam kung paano gawin, pwede niyang i-private comment para si teacher lang ang makakabasa. Okay, back tayo sa class. Okay, so yun po yung sample sa assignment. Okay, marami po dyan sa mga quiz, assignment, pwede kayong mag-create ng quiz gamit po ang atin pong iba't ibang mga Google Apps kanina. Pwede po tayo sa Google Forms. Ayan, next time yan po yung explore po natin kung paano po gawin yung tinatawag na Google Form. Okay, so pwede rin po kayo mag-create or mag-ask ng tinatawag na mga questions. Ayan, kung yung question po mismo yung i-insert po natin dito, okay, halimbawa, what are the competencies of FBS, mga ganyan. So, dito, as a optional direction din po ulit. At kung ito ba ay multiple choice or short answer. Ayan, pwede po yan. Explore po natin yan sa susunod na mga vlog po natin. And materials, kung pwede po si teacher ay mag-add ng materials. So, halimbawa po, yung buong topic po ng introduction to FBS ay kinumpile po ni teacher at nilagay po niya sa Microsoft Word. Pwede po niyang i-attach po dito. Okay, so attach file lang po niya para kumbaga magsaserve po siya na reviewer ng mga bata. Okay, next po, pwede po tayo mag-reuse ng post. Kung meron po tayong mga post ng mga una pa na hindi nakita ng ibang estudyante, pwede nyo po siyang i-reuse. Okay, punta po tayo sa people. Ayan, so, eto po naman sa people, pwede po tayo dito mag-add ng co-teacher. Ayan, pwede po nating i-type yung name po nila or yung email address. Email address. Sorry. Ayan. Then next po, pwede rin pong si school principal or yung department head. Kasi minimum monitor pa rin po tayo kahit nasa online world na tayo. Ayan, kung si teacher naman ay pwedeng mag-add ng students. Ayan, pwede nga ditong i-insert yung name nila or mas safe kasi pag yung email address. Ayan, si email address. Okay, sa grade naman, so usually, ito yung pinaka-ano ng grade natin. Dahil hindi pa nag-turn in itong si Walter, wala pa siyang grade. Okay, so ito yung maganda kasi dito sa may Google Classroom. Mamomonitor mo kung sino na yung mga nagpasa ng mga students, kung sino yung mga missing, nag-turn in, yung mga ganyan. Ayan, so dito makikita mo wala pa. Kasi hindi pa ginawa ni student Walter yung kanyang assignment. Okay, so ngayon paano mag-add ng section? Ayan, paano ba ulit mag-add? Paano ba? Okay, di ba meron pa lang tayong isang section? Hindi lang naman FBS ang subject po natin. Okay, so ganun lang din po yung process. The same lang din po. Magki-create lang po ulit tayo ng class. O halimbawa po dito ay Filipino. Tapos ito ay sa class. Class 11. Mabait daw kunyari. Ayan, so creating. Ayan, so ito naman ngayon yung section ng Filipino. Pwede po ulit natin siyang i-customize. Diba? So tayo sa game. Ayan, may dumaan. Pasensya na medyo maingay din sa area po.
And so, kung mapapansin nyo, iba ulit yung code niya. Diba? Kasi hindi naman pare-parehas yung estudyante natin bawat section. Kaya magkakaiba po ang code. Yan po yung lagi nyo pong tatandaan. Kasi pag mali po yung code na naibigay nyo po sa estudyante, mali po yung klase na mapupuntahan po niya. Okay, punta po tayo sa classes. Tingnan po natin. Ayan, so dalawa na sila. Ayan. Yun po yung lagi po natin tatandaan. Magkaiba po ang code. Kaya kailangan po ay tama po yung code na maibigay po natin sa estudyante po natin. So di po ba ang dali lang pong gawin? Ang magiging problema na lang po natin dito ay yung internet connection po natin. At kung yung students ba natin, lahat ba sila ay may gadget? Kung lahat ba sila ay makapag-provide po ng Wi-Fi, internet, mga ganyan, may data ba ang mga cellphone nila? So, alam ko napakahirap po ngayon yung sitwasyon natin yan sa Pilipinas. So, kaya ko po ginawa ito para kahit paano po ay matulungan ko po kayo at magkaroon po kayo ng idea po sa tinatawag po natin na Google Classroom. Kasi maging ako rin po, nung pagdating ko po dito po sa US, sobrang, bakit ganito, bakit may online? Kasi dito po talaga ginagamit po na po talaga nila to sa classroom po nila. Kaya nung pagdating ko po, paano gawin, di ba? Parang, so I'm so blessed din po kasi bago po mag-resign, yung teacher na pinalitan ko po ay tinuruan po niya ako sa kung paano po siya gawin. Kaya ngayon po, ako po ay gumawa ng short na vlog para yung step kung paano po siya gawin. At least mai-share ko po ito sa inyo kasi sa Pilipinas po talaga. Nagturo po ako dyan ng 3 years ay hindi ko po alam kung paano po gawin. So baka yung ibang teacher din hindi niya alam kung paano to gawin, hindi niya alam kung paano siya gamitin ng Google Classroom. At least ngayon, meron kayong simple guide. Okay, so pasensya, hindi po ako professional po sa tinatawag na Google Classroom. Kaya kung meron po kayong questions na gusto pong itanong, pwede po kayong mag-comment po dito po sa atin pong YouTube channel. Kasi po dito po ngayon po sa US, marami po kaming mga seminars through online na ginagawa po sa ating pong online class para po ma-share ko po sa inyo po yung ibang mga website po na ginagamit po namin para mas mapadali po natin yung pagtuturo po sa estudyante po natin. Okay, so yun lamang po at maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Sana po ay kahit papano ay meron po kayong natutunan po sa atin pong Google Classroom. At kung meron man po, sana po i-share nyo po itong video na to para po sa mga estudyante natin at sa mga iba pong teacher na hindi po alam ang gagawin po sa Google Classroom. At ganun din po, pwede po kayong mag-comment po at kung meron po kayong mga questions. So yun lang po, marami pong salamat and kayang-kaya po natin itong tinatawag na virtual learning. God bless you all. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Sana po ay kahit papano ay meron po kayong natutunan po sa atin pong Google Classroom. At kung meron man po, sana po i-share nyo po itong video na to para po sa mga estudyante natin at sa mga iba pong teacher na hindi po alam ang gagawin po sa Google Classroom. At ganun din po, pwede po kayong mag-comment po at kung meron po kayong mga questions. So yun lang po, marami pong salamat and kayang-kaya po natin itong tinatawag na virtual learning. God bless you all.